Game na. Ready? Okay, game na. Yo, yo, yo. Yo, what's up guys? Welcome back sa M12. Kung saan, hindi lang chismis ang pinag-uusapan, kundi chismis na may natututunan. Hoy, educational to ha. Baka akala ng mga listeners dyan, puro tayo kalokohan. Medyo bigatin yung topic natin today eh. True, hindi lang naman ito patungkol sa politika. Tungkol ito sa political accountability. Pero bago tayo magsimula at magseryoso, kumusta kayo? Gusto ka, partner? Ako okay lang kasi kinakabahan lang kasi seryoso na tayo today. Pero ready naman. Let's go deep pero relax lang. Podcast na casual style. Kaya nga may mga pagkain tayo dito eh, kasi baka ma-stress tayo. Alam mo na yung mga topic na yan. Pero kahit biro-biro lang tayo dito, malinaw naman sa atin na we're not here to point fingers. We're here to understand. Pero ano ba talaga ang political accountability? Political accountability, it means pananagutan ng mga may kapangyarihan. It means kapag may kapangyarihan ka, may responsibilidad kang magpaliwanag sa taong bayan. Hindi yung basta ka na lang uupo tapos yun, bahala na. So, parang kapag, kunwari, nangako ka sa isang kumpanya, tapos hindi mo tinupad, accountability yon. Yes. Exactly. Pero hindi lang naman sa pangako. Siyempre kasama dito yung pagiging tapat sa paggamit ng pondo, paggawa ng tamang desisyon, tsaka pagharap sa pagkakamali. In short, kapag nagkakamali, di nagtuturo, kundi naninindigan. Wow! May nakita kong isang post, sabi dito, bakit natin kailangan ng accountability? Eh, di ba sanay na tayo sa walang pagbabago? Maling mindset yun. Accountability protects democracy. Kapag walang nananagot, walang takot magnakaw, magsinungaling o mang-abuso. Democracy, o sa Tagalog, demokrasya, ay ang sistema kung saan ang kapangyarihan ay nasa kamay ng tao. Hindi ito tulad ng mga panahon dati kung saan hari o diktador lang ang may boses. Sa demokrasya, lahat may karapatan. Karapatang bumoto, magsalita, magreklamo at paglaban ang tama. Pero hindi lang basta freedom ang demokrasya. May kaakibat itong responsibilidad. And remember, tayo yung boss nila. Well, hindi pa kami kasi bata pa. Citizens, pwede. Voters, ganun. Pinaka-tandaan nyo. Political accountability is not against government. It is pro-responsibility. So yun, may in-invite tayong dalawang guest. Una, Isa siyang civic leader. Let's Aba. welcome Ruben Patilla! Ako si Mr. Suave. salamat. Grabe. May isa pa, hindi lang isa yan. Mukha na siyang dalawa pero isa lang. Isa pa. Ang pangalan niya? Si Willie Jacket. Paborito ng buong mundo. Pampahaba rin ng buhay nyo. Ano pala siya? Isa siyang political analyst. Wow, solid ka naman. Welcome! So, narinig ko po may ihahanda po kayong sasabihin. Yun na nga, meron tayong 3 forms of common political accountability. Yung una, legal accountability. Kapag lumabag ka sa batas, pwede ka nang kasuhan. Pangalawa, moral accountability. Kahit walang kaso, kung mali sa mata ng publiko, dapat umamin o magpaliwanag ka na. Ito pangatlo, electoral accountability. Ito yung pinakamahalaga. Pwede ka nang hindi i-re-elect ng taong bayan. Oh, Yun! talo pala yung mga, may ganyan-ganyan pa pala dito, no? Kaya mahalaga ang transparency dahil kapag walang impormasyon ng mamamayan, hindi nila alam kung sino dapat managot. Oh, Nagiging Senate hearing na to ha. At least walang walkout. O baka naman may pikon na. Uy! Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Chrisbert Julian Gamboa, ang inyong tagapag-ulat sa Accountability News Update for today.
Kamakailan, nagsagawa ng investigasyon ng Senado patungkol sa flood control projects na umano'y nagkaroon ng overpricing at ghost projects. Ayon naman sa Commission on Audit, may mga proyekto na sinabing tapos na ngunit walang actual na site. Ang kabuuang halaga ng proyektong ito ay nagkakahalagang 545 billion simula noong 2022. Di ko gagalawin ng loko. Okay na? At dito naman sa Bulacan, libu-libong mamamayan ang nagtipon noong September 21 sa tinaguraang trilyon peso march bilang panawagan para sa transparency at pananagutan. Ayon sa mga grupo, ang tiwala ng tao sa gobyerno ay unti-unting nauubos. Grabe, no? Isipin mo, parang taon-taon na lang may ganitong issue. Overpricing, ghost projects. Tapos, di ba nakaka-frustrate isipin? Billion-billion yun. Oo nga 545 billion. Tapos may mga project daw na tapos na pero wala naman. Kaya tuloy marami nang nawawala ng tiwala sa mga ganyan Hindi lang sa proyekto, ramdam mo rin sa mga tao mismo. Kaya nga merong trillion peso march. Hindi lang to simpleng protesta, kundi panawagan na pakinggan nyo kami, maging responsable naman kayo. 545 billion. Madalas nating naririnig sa balita. Pero gaano nga ba talaga siya kalaki? Sige, i-breakdown natin para mas madali i-visualize. Una, ito ang itsura ng 1 million. Sa 1,000 na bill, kailangan mo ng 1,000 pieces para makabuo ng 1 million. Medyo mabigat yan, isang box ng pera. Pero ang 1 billion, ibang usapan na. Kailangan mo ng 1,000 boxes ng 1 million. Imagine mo isang warehouse na puno ng pera. Yan palang 1 billion. Ngayon, i-multiply mo yung 1 billion na yon sa 545. Ibig sabihin, 545 equals 545 warehouse na tig 1 billion. Kung iipunin mo lahat ng 1,000 bills, aabuti ng mahigit kalahating bilyong pirasong papel. Ganon kalaki yung halaga. Pwedeng pondohan ang libu-libong classrooms, daan-daang hospital, o mahigit 500 major projects sa buong bansa. Kaya kapag sinabing 545 billion ang nagastos sa flood control, dapat tanungin, sulit ba? Naramdaman ba ng mga tao? Dahil sa dulo, hindi lang ito numero sa papel. Ito ay pera ng sambayanan. Sapat para magbago ng maraming buhay kung tama ang paggamit. Ayan. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Yun po. Matanong po kita, Mr. Ano ulit po? Willie Jacket. Willie Jacket. So, sa tingin nyo po, paano po naapektuhan ng mga ganong issue yung tiwala ng publiko tsaka gobyerno? Ito na nga, Mr. Pogi. Malaking epekto nga madalat nito. Lalo na yung sunod-sunod na kaso ng korupsyon. Simpleng na nga lang, pagtulong na apektuhan na. Bibigyan kita ng halimbawa nito Yung earthquake sa Cebu. Yung maraming donors na na hindi na dumadaan sa mga charity or government associate. Yung gusto lang nila, sila mismo yung pumunta. Kasi nasatakot sila na yung mga pera na donor na, dinonate nila, may mismanage o misuse. Wala, yung kasi malaki talaga ang epekto to. Tama yan, yung kawalan ng political accountability. Umabot na sa kawalang tiwala sa buong sistema. Kahit gustuin man tumulong ng mga tao, nagdadalawang isip sila. Yan ang pinaka-nakakatakot na epekto ng korupsyon, yung kawalan ng tiwala ng mamamayan. Uy, teka lang. Parang, Ma'am! Uy, si Ma'am! Si Ma'am! Di kinaya! You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는
Ma'am, grabe. Honor po namin to, ma'am. Pwede po ba namin kayo pa-interview tungkol sa hearing? Ay nako, Iha. May inasikaso pa akong schedule kasi. Pupunta pa ako sa trust committee. Kaya next time na lang. O sige, una na ako. Baka mapagalitan pa ako ni sir. Sige, una na. Sige po, ingat po. Bye po. Ano raw? Ano daw? Trust committee. Ganon! May ganun. May ganun pala. Wala na kayo. Sabi Uy, nga ang ganda ng ng mga buhok na in nangyayari fairness, ngayon. no? Parang woke up like this. Sir! Ay, sir! Sir, Sir, di na kaya. Bossing! sir, pwede po ba namin kayo Pwede naman. Sir, nasaan po si Mrs. Dinakaya? Si ma'am, nasa opisina. Busy pa kasi yun. Mamaya pang gabi makakauwi. Ganun po. Pero sir, kakalis niya lang po kanina mga... Ganun po. Pero sir, kakalis niya lang po kanina mga 30 seconds ago. Aalis niya lang nga talaga. Sige po. Sige po. What? Bro, what are you talking about, man? Ay. Grabe. Kakadaan lang di ba, eh? Nagkapahalata sila ngayon. Over naman. Wala na. Grabe yun. Anyway, moving forward. Kahit biro lang yon, makikita dito yung importance ng consistency and honesty. Kasi kahit mali na detalye lang yan, makaka-apekto yan. Possible na maka-apekto yan sa isang malaking issue. Exactly. Yung accountability kasi hindi naman lagi about sa malalaking kaso yan eh. Minsan pwede rin sa simpleng sagot sa mga tanong ng mga mamamayan. God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. Okay na! So, yun yung Hey, dahilan. Mr. Pogi. Ano? Pagkain pa kayo? Ubus na, oh. Isa ka pa? Siyempre. Sorry. Mga professional natin, patay gutom. Sorry. Ano yan? Bibili muna tayo doon. May 7-Eleven na doon. Tara. Cut muna, cut. Cut. Ay, yung mic. Yeah. Hi! Puro trabaho, serbisyo, transparency ang sinasabi nila, sir, ma'am. Oo nga, pero pag may abirya, parang lahat biglang tahimik. Responsibilidad daw, pero pag nagkakaproblema, nagtuturuan sila. Eh tayo nga, iban tayong inis ng sahig, ang galagad. Eh sila, nakaupo pa rin. Siguro yun talaga, hindi sila, kundi paninindigan. Okay, seryoso muna tayo. Political accountability. Isa yan sa mga pinaka-importanting tungkulin ng bawat pinuno. At ng bawat mamamayan, Sa tuwing may balitang iskandalo o katiwalian, hindi lang dapat tayo nanonood. Dapat rin tayo nagtatanong, ano ang nangyari at kung may nanagot ba. Accountability means being answerable. Kung may nagawa kang mali, umarap ka. Kung may pagkukulang ka, itama mo. Ang pananagutan ay pundasyon ng tiwala. Kung may pananagutan ang nasa taas, may direksyon ng ating bansa. At kung parehang responsable rin ang mamamayan, mas malakas ang ugnayan ng pamahalaan at tao dahil parehas na tumatanggap ng pagkakamali. Ginagaya man namin ng mga politiko, hindi lang lagi sa biro. Minsan, sa pagpapatawa, dapat doon naririnig ang mga katotohanan. Kung natatawa ka man, sana napaisip ka rin. Dahil ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa pagtanggap ng katotohanan. Wala kaming titulo o pesto, pero araw-araw namin ginagawa ang tama. Hindi kailangan makita, kundi iyon ang tama. Pananagutan yan. Yung gagawin mo yung tama kahit walang nakatingin. So, saan man tayo sa lipunan, Lahat tayo ay may tungkulin. at lahat tayo may pananagutan. Yung gagawin. Serbisyo,